Nagdadrive na pauwi si Amorosa nang tumunog ang kanyang phone. Nakita niya ang pangalan sa LCD at sinagot niya ito. Hello? Hi, I've been calling you for like days now. Sabi nung caller. I was busy during the past few days. I'm sorry. I thought you are ignoring me. I'm not, so drop it. Anyway, when are you coming back? Tanong nito. No definite date. I'm sorry. Great, so I'm going to be here alone again. Saad nito. Please be patient with me. I'll be there soon. Sagot ni Amorosa. Yeah. I've been hearing you saying that so many times now. Please, just be patient. I have a lot of things in my hands right now. Saad niya sa caller. Fine. Just let me know when you are coming back. Saad nito sa kanya. I will, and I'm sorry, okay? Whatever. Sagot ng caller sa kanya at ibinaba na nito ang phone. Tinawagan naman niya si Diego. Boss, malapit na kami sa mansyon. Saad nito sa amo niya. Nakausap ko na si Romeo. Siya na ang bahala maghanap kay Aldwin at kay Karen. Sigurado ho ba kayong mapagkakatiwalaan siya? Tanong ni Diego sa kanya. Wala tayong ibang choice. Malawak ang hinahawakan niya kaysa sa atin. Sagot nito sa tauhan niya. Sabagay, tama kayo. Pero hindi ba pumalpak siya dun sa unang plano? Oo, pero things can be iron when it comes to money, Diego. Magkano na naman ang hiningi niya? Don't ask. Sagot ni Amorosa sa kanya. Ay, sabihin niyo lang boss, tutuluyan ko na. Saad ni Diego sa kanya. Hindi na muna ngayon. Gagamitin na muna natin siya. At once makuha na natin si Karen, sumabat si Diego. Ako na ang bahala sa kanya. Tama. Sagot naman ni Amorosa. Sabay lang silang dumating ni Diego sa mansyon. At agad namang lumapit sa kanya ang kanyang tauhan. Boss, pasensya na kung hindi namin nahabol si Aldwin. Saad ni Diego sa kanya. Okay lang yun. Kumilos na si Romeo. Tatawagan niya ako kung may lead na sila o mahanap na nila si Aldwin. Ano pong gusto niyong gawin namin, boss? Tanong ni Diego sa kanya na naglakad na sila papasok sa mansyon. Gusto kong manmanan mo si Romeo. Wala akong tiwala sa taong yun. Kung ganun boss, bakit siyang kinuha mo para hanapin si Aldwin? Kasi, huminto ito at humarap kay Diego. Gusto kong sabay mo silang itumba pag magkasama na silang dalawa. Saad nito sa tauhan niya na napangiti si Diego sa plano ni Amorosa. Magaling boss. Ako na ang bahala sa kanila. Mag-alas 12 na nung lumabas ako ng office ko. At nagtaka ko dahil wala pa sina Papa at Jepoy. Kat, nakita mo bang bumalik ang papa ko? Tanong ko sa kanya. Wala sir. Sagot nito. Sige, salamat. Kung makita mo siya, sabihin mo nasa likod lang ako ng building ha. Bilin ko sa kanya. Sige sir. Dala ang baon na ginawa ni Mama. Pumunta ako sa dati kong pwesto sa likod ng building sa maliit na park. Tinawagan ko si Papa sa phone niya bago ko kumain. Pa, asan ka na? Tanong ko sa kanya. Sorry anak, nasa buffet kami ngayon ni Jepoy. Naman to, di man lang nagsabi. Nakasalubong namin si Jet, yung dati mong kasamahan noon. Niyaya kami magtanghalian, kaya andito kami ngayon. Nandyan si Jet?
Gulat na tanong ko sa kanya. Oo, sorry anak. Okay lang yun pa. Kakain na rin ako rito. Enjoy na lang po. Saad ko sa kanya. At ibinaba na nito ang phone. Buti pa silang tatlo pa buffet-buffet lang. Samantalang ako, tinignan ko ang laman ng Tupperware. Nice! Nilagang baboy! Natuwa ko sa nakita ko. Tumitingin-tingin ako sa aking phone habang kumakain ng tanghalian. Nang biglang may lumapit sa akin. Hi sir! Bati nito. Hi. Nag-iisa ka lang ata dito, sir. Oo nga eh. Pwede hubang samahan kita? Tanong nito nang initian ako. Why not? Take a seat. Saad ko sa kanya na umupo to sa harapan ko at nilatag ang baonan niya. Wow, nilagang baboy. Paborito ko yan. Saad nito na tinulak ko ito ng konti para mapagitna ito. Sige, kuha ka lang. Nakangiti kong saad sa kanya. Talaga sir, salamat po. At kumuha ito ng isang piraso at nilagay sa Tupperware niya. Ito din sir, tikman mo. Offer niya na napangangako. Wow, ito ang baon mo? Gulat na tanong ko sa kanya dahil lechon ito. Oo, nakakahiya nga eh. Nakakahiya? Lechon ikakahiya mo? Natawa ko na parang nag-blush ito at natawa na rin. How are you? Tanong ko sa kanya. Okay lang po sir. That's good. I mean, dito sa kumpanya. Okay naman po. Mababait naman ang mga kasamahan ko sa floor. Sagot niya na parang nahihiyang sumubo ng pagkain at paminsan-minsan ay tumitingin ito sa akin. Saan ka nga pala nakatira dito? Hindi ka ba nahihirapang mag-commute tuwing umaga? Tanong ko sa kanya. Malapit lang sir. Saka hindi naman ako nahihirapan mag-commute kasi may motor ako. Talaga? Gulat na tanong ko sa kanya. Si sir naman, kung magulat wagas. Natatawang sad nito sa akin na nahiya tuloy ako at natawa. Pasensya ka na. Mag-ingat ka lang sa pagmamaneho. Alam mo naman dito sa Maynila, ang daming hari sa daan. Bilin ko sa kanya. Wala pong problema sir. Pag-iingat po ako palagi. Nakangiting saad nito sa akin. Matapos naming mananghalian, sabay na kaming pumasok sa loob ng building. At habang naghihintay sa harap ng elevator, tumunog ang kanyang phone. Excuse me lang po sir, yung mama ko tumatawag. Paalam nito. Sige lang, take your time. Saad ko sa kanya. Nasumakay na ako sa elevator. At nakita ko tong naglakad papunta sa lobby para kausapin ang kanyang ina. Wala kasing signal kapag sumakay siya sa elevator, kaya naintindihan ko to nang pumunta ito sa lobby. Sir, nandyan na po yung papa niyo sa office mo. Saad ni Kat sa akin nung nasa third floor na ako. Ganun ba? Sige, salamat. At pumasok na ako sa loob. Nakita ko silang tatlo na nagkukwentuhan sa sofa. Guys, bati ko sa kanila na nagsitayuan sila at natutuwang kinamayan ko si Jet. Tol, matagal-tagal na rin Saad ni Jet sa akin na ngayon ay medyo tumataba na rin. Oh, parang iniwan ka yata ni Tina sa kusina Biro ko sa kanya. Masarap kasing magluto eh. Kaya ito, tumataba ako. Sagot nito sa akin. Nagkukwentuhan kaming apat sa opisina ko. At nagtawanan na rin kami dahil matagal na rin kasing hindi kami nagkita ni na Jet at Jepoy. Sir,
Pumasok sa loob ng office ko si Kat. Sorry, yes? Si Esmeralda po nandito. Pinaalam niya sa akin. Sige, papasukin mo. Sorry guys trabaho muna. Saad ko sa kanila na pumasok sa loob si Esmeralda at napanganga silang tatlo sa maganda at sexing empleyado ko. Guys, saad ko sa kanila na natawa lang sila. Sa labas lang kami anak. Paalam ni Papa sa akin na isa-isa na silang lumabas sa office ko. Sorry, please maupo ka. Iyaya ko kay Esmeralda na nakangiti naman itong umupo sa silya. So, how can I help you? Tanong ko sa kanya na ipinakita nito sa akin ang Caltex account. Oh, not that account again. Bakit po sir? Tanong niya na natawa ko. Ako kasi ang naghahawak niya noon. Natatawang saad ko sa kanya na natawa din nito. Tama ngang lumapit ako sa inyo. Yeah, sagot ko sa kanya. Maghapon namin ginawa ito dahil maraming discrepancy sa report at sa numbers din na kita kong naiinip naman si Papa na nakaupo sa sofa. Pa, mauna na lang po kayo sa bahay. Okay lang ako dito anak. Matatagalan pa kami rito. At nakita ko naman na nag-isip ito. Alam kong naiinip na kayo dyan. Dagdag ko sa kanya na natawa ng mahina sa Esmeralda. Sige na pa, mauna ka na. Tatawagan na lang kita kung uuwi na ako. Saad ko sa kanya na tumingin ito sa relo niya. Sigurado ka anak? Opo. Sagot ko na tumayo ito. Sige, babalikan na lang kita rito Inaantok na rin kasi ako Saad nito na natawa na lang ako. Sige pa, tatawagan na lang kita mamaya. At nagpaalam na ito sa akin at kay Esmeralda. Hatid ko lang siya sa parking lot. Paalam ko sa kanya. Sige po sir. Sagot naman nito. Kaya sinamahan ko si Papa sa baba. At bumalik na ako sa office ko pagkatapos. Kumatok si Kat sa office ko bago ito pumasok. Sir, mauuna na po ako. Paalam nito na nakita kong mag-aalas 5:30 na pala. Late na pala. Sige na Kat, mag-ingat ka. Saad ko sa kanya. Nangumiti naman ito at sinara ang pinto ng office ko. We need to finish this tomorrow. Saad ko kay Esmeralda. Sir, kailangan na kasi ito bukas. Saad nito sa akin na napatingin ako sa oras. Hindi ba pwedeng pabukas na lang natin to? Saad ko sa kanya at napansin ko naman na napabugnot ito. Alam ko. Saad ko sa kanya na kinuha ko naman yung telepono ko at nag-dial ako. Louis si Ken. Oo, order ako ng pagkain. 2. Yung same order din kagaya last time. Yup. Teka lang. Gusto mo ba ng Coke? Tanong ko kay Esmeralda na tumango ito. Oo, 2 Coke. Sige, salamat. At ibinaba ko na yung phone. Ano po yun, sir? Nag-order ako ng pagkain. Alam kong malilate tayo ng uwi nito mamaya. Saad ko sa kanya. Tumayo ako at nag-stretch. Napangiti lang itong nakatingin sa akin. Sorry, sumakit kasi ang likod ko. Saad ko sa kanya. Nanginitian niya lang ako. Teka, babaan niyo lang ako. Paalam ko sa kanya. At pumasok na ako sa loob ng banyo ko sa office. Habang nasa loob, narinig kong tumunog ang kanyang phone. Hello? Sorry, busy ako kanina Oo, andito pa ako sa office. Mamaya pa. Sabihin ko sa'yo kung anong oras ako lalabas.
May ginagawa pa kasi kaming account. Oo, alam ko. I'm sorry. Usap tayo mamaya. Please, later. Sige, I love you too. Bye. Paglabas ko ay nakita ko na nakatingin lang siya sa files at napalingon ito sa akin. Tumawag uli yung mama mo? Opo, sir. Tinatanong kung kailan ako uuwi. Sorry kung na-assign ka sa account na to. Okay lang po, sir. Challenge nga sa akin to eh. Nakangiting saad nito sa akin. That's good. Kasi kailangan ko ng empleyadong katulad mo. Saad ko sa kanya na natuwa naman ito sa sinabi ko. Nag-break muna kami nung dumating ang pagkain namin at tahimik lang kami kumakain sa sofa. So, saan ka nag-college? Sa abroad po ako nag-college. Talaga? Saan naman? Sa Greece po. Sa Greece ka nag-aral? Opo, sir. OFW kasi ang mama ko doon. At doon niya na rin ako pinag-aral nung sumunod kami sa kanya ng kapatid ko. Kwento nito sa akin. Bakit hindi ka na lang doon nagtrabaho? Maganda kasi dito sa Pilipinas, sir. Saka, namiss ko na rin ang bansa. Ilang taon ka ba na malagi doon? Matagal-tagal na rin po. Sabay kami ng kapatid kong graduate ng college. Pero ako lang ang umuwi rito at doon na siya nagtrabaho. Kinwento nito sa akin habang nakatingin siya sa akin. Kaya naiilang ako dahil kaming dalawa lang sa opisina. Matapos naming kumain, bumalik na kami sa aming trabaho. At makalipas ang ilang oras, natapos na rin kami. At kita kong mag-aalas 10 na pala ng gabi. Nasa harap na kami ng elevator. Okay lang kung malate ka bukas since hapon pa naman ang meeting natin sa tauhan ng Caltex. Saad ko sa kanya. No sir, I'm a professional. I'll be here at 9 a.m. sharp. Saad nito sa akin na napangiti ako. That's the kind of attitude na magpapapromote sa'yo. Saad ko sa kanya na napangiti naman ito. Sumakay na kami sa elevator at medyo lumayo ako ng konti sa kanya dahil pansin kong nakatingin siya sa akin habang pababa ng elevator. Sir? Yes? Sagot ko na hindi ko siya tinitignan. Do you think there's a chance na sad nito na pinigilan ko siya? Miss Nunez, sad ko na natahimik ito. I'm flattered but there's no way that you and I can have an affair. Diretsong saad ko sa kanya at nakita kong nagulat ito. Oh God, sir no. Saad nito sa akin na napalingon ako sa kanya. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Saad nito na napahiya naman ako. Pero pinanindigan ko ito. I'm old enough to be your father. Saad ko sa kanya na tinago ko na lang ang hiya ko. Si sir talaga pala biro. Gusto ko lang pong sabihin na kung may chance ho ba na mabigyan mo ko ng increase after this account is presented. Sad nito sa akin na natawan na lang ako. I'm sorry, Miss Nunez. Pero you have to work more than one account to get an increase. Natatawang saad ko sa kanya na bumukas na yung elevator at lumabas na kami sa lobby. Si sir naman, binibiro nga lang kita. Saad nito sa akin na naghiwalay na kami matapos no magpaalam at pumunta siya sa parking lot habang ako naghintay kay Papa sa labas.